pagbati ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat na nakikinig ngayon sa oras na ito. Salamat sa Diyos na muli akong nabigyan ng pagkakataon upang magbahagi, mag-share sa inyo ng mga aral at katuwiran mula sa Panginoon. Ngayon ang aking ibahagi na aral, ano ang paraan para makamit ang pagbabago sa sarili? Alam niyo po, hindi natin kayang ituwid ang ating sarili kung tayo lang. Hindi natin maituwid ang ating sarili. Lalong-lalo na kung namimihasa na tayo na gumagawa ng mali. Di ba? Hindi natin kayang ituwid ang ating sarili. Ang makakapagtuwid lang po sa atin, walang iba kundi ang Diyos. Katunayan, pakinggan niyo po ang sabi ng banal na kasulatan sa Jeremias 10 verse 23. Pakinggan niyo po. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos na ang magtuwid ng ating sarili, walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos lang ang piling magtuwid sa ating sarili. Gaya ng isang Etiope at yung leopardo. Yung Etiope ay hindi mababago ang kanyang balat, maliban na ang Diyos ang magbago. Ganun din po yung leopardo. Hindi maalis ang batik, ang kanyang batik, maliban na kung ang Diyos ang mag-alis ng kanyang batik. Di ba? Katunayan ang sabi ng salita ng Diyos sa Jeremias 13 verse 23. Pakinggan niyo po. Makapagbabago baga ang Etiope ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik? Kung magkagayoy, mga kagagawa naman kayo ng mabuti na mga bihasang gumawa ng masama. Yan po, yung Etiope, hindi mababago yung kanyang balat, maliban na ang Diyos ang magbago. Ganon din po yung leopardo. Yung leopardo, hindi maalis ang kanyang batik, maliban na ang Diyos ang mag-alis. Diba? Ganon din po tayo. Hindi natin kayang ituwid ang ating hakbang, ating sarili, maliban na ang Diyos ang magtuwid sa atin. Siya po ang pwedeng magtuwid sa atin, ang Diyos. Hindi natin kayang ituwid ang ating sarili, maliban na ang Diyos ang magtuwid. Ngayon, sino ba ang gagawa ng pagbabago sa ating sarili? Walang iba kundi ang Diyos, di ba? Walang iba kundi yung
lumikha sa atin, naglalang sa atin ang Diyos. Katunayan, ang sabi ng kanyang salita sa Ezekiel 36 verse 26. Pakinggan niyo po. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong espiritu. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang Diyos ang gagawa ng pagbabago sa ating sarili. Unang-unang babaguhin niya yung puso. Pagkatapos niya mabago ang ating puso, na pusong bato, ang susunod niyang babaguhin ay yung ating espiritu. Sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo, sabi niya. Kaya, ang unang-unang babaguhin niya yung ating puso at pagkatapos yung ating espiritu. Yan po ang gagawin ng Diyos na pagbabago sa ating sarili. Alam niyo po kasi yung puso, doon nanggagaling ng ating pagkatao. Doon nanggagaling ang ating kaisipan sa puso. Ang puso po kasi ang nagdadirect sa buo nating pagkatao. The heart direct the activities of the entire person sa puso. Ang puso po ang pinanggagalingan ng ating kaisipan, nanggagaling po sa puso. Kaya, unang-unang babaguhin ng Diyos ang ating puso at ang ating espiritu. Kung dati kang masama, dati kang masama, ang unang-unang babaguhin ng Panginoon yung ating puso. Pagkatapos niyang mabago ang ating puso, ang susunod niyang babaguhin yung ating espiritu. Kaya alam niyo po, para mabago ang ating pagkatao, makinig po tayo ng mga aral, mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Doon po sa loob ng Iglesia ng Diyos o Church of God o MCGI. Ang MCGI po ay meron pong isinasagawang pag-aaral ng doktrina ng Panginoong Jesucristo na buwanan. Kung gusto nyong mabago ang inyong pagkatao na masama, makinig po kayo sa loob ng Iglesia ng Diyos. Doon sa MCGI, meron pong buwanan na pag-aaral ng doktrina ng Panginoong Jesucristo. Buong buo nyo po na mapakinggan ang doktrina ng Panginoong Jesucristo doon sa loob ng Iglesia ng Diyos. Kaya kung gusto nyong mabago ang inyong pagkatao, ay makinig po kayo ng doktrina ng Panginoong Jesucristo. Doon mababago ang inyong pagkatao. Kung ikaw ay masama,
ay babaguhin ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mabisa, parang isang tabak na magkabilang talim, yung salita ng Diyos. Kapag mapakinggan ninyo ang kanyang doktrina, ang kanyang aral, tsak na mababago ang inyong batong puso, ang inyong masamang pagkatao. Kapag mapakinggan ninyo ang aral ng Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo. Sa Ebanghelyo, may aral kung paano ka makikisama sa asawa, may aral kung paano ka makikikapwa-tao, may aral kung paano ka maghahanap buhay, may aral kung paano ka kakain, may bawal ba o wala, may aral kung paano ka magdadamit, pati po sa pagdadamit, meron pong aral ng Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo. Kaya, kapag nasunod mo lahat yan, lahat ng aral ng Panginoon Jesucristo, tsak na mababago ang inyong masamang pagkatao. Babaguhin ng salita ng Diyos. Kaya, mahalaga po na tayo ay makinig ng aral at mga katuwiran ng Panginoon. Kasi yan po ang ating ikaliligtas, yung aral ng Panginoon. Yung aral ng Diyos, ayan po ang ating guide natin habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Kung ating susundin, gaganapin, pananatilihan habang tayo ay nabubuhay. Kaya sabi ni Pablo, apostol ng Panginoon Jesucristo, sa sulat niya sa unang Korinto 15 verse 1, totoo, pakinggan niyo po ang sabi. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na aking ipinangaral, na inyo naman tinanggap, na inyo naman pinanatilihan, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Kung matyagaan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lang kung kayo magsisampalataya ng walang kabuluhan. Yan po ang ikaliligtas natin, yung Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung tinanggap mo ang Ebanghelyo, ang kanyang aral, at pinanatilihan mo habang ikaw ay nabubuhay, tiyak na maliligtas ka. Yan po. Kaya, ang ikaliligtas, yung aral ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kaya para makamit ang pagbabago sa ating sarili, ay makinig tayo sa aral ng Panginoon, yung kanyang doktrina. Kaya muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig ng aral at katuwiran mula sa Panginoon. Salamat sa Diyos.